Sayang pangyayari ang naganap ngayong araw matapos tuluyang hatulan at ikulong sina House Speaker Martin Tambaloslos at First Lady Liz Atasmang sa loob ng bilibid. Ayon sa inilabas na desisyon ng korte, napatunayan ang kanilang pagkakasangkot sa malaking kaso ng katiwalian, kabilang ang maaanomalyang paggamit ng pondo ng bayan at iligal na pakikipagtransaksyon sa mga pribadong kumpanya. Lumabas sa imbestigasyon na ang mga ebidensyang nagpapatunay sa tagal at lawak ng mga irregularidad na pinangunahan umano ng dalawa. Ilang dating opisyal at whistleblower ang nagsumite ng mga dokumento at testimonya na nagsilbing matibay na batayan sa hatol ng hukuman. Ayon sa mga eksperto sa batas, ang pagkakakulong ng dalawang mataas na personalidad ay patunay na kahit sino ay maaaring panagutin sa ilalim ng batas. Samantala, umani ngayon ng papuri ang korte at mga ahensyang nagsagawa ng masusing imbestigasyon. Nananawagan naman ang publiko na ipagpatuloy ang laban kontra korupsyon at ikulong pa ang iba pang mga sangkot sa mga kaso. Patuloy kaming magbabantay sa mga susunod na kaganapan at maghahatid ng pinakabagong detalye hinggil sa laban para sa katotohanan at katarungan dito lamang sa ating himpilan. At yan ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ay gusto niyang kausapin ako ng mga politikong tinawagan niya at pinapadelete niya yung mga videos. Yung mga videos ko, pinapadelete niya yung tungkol doon sa away-away na yun. Ganon si Alpotera kumapit sa mga politiko. Yung iba kasi namang politiko, naintindihan naman natin na nagkakaroon din sila ng access through Alpotera. Okay? So ngayon, ang titignan ninyo, ano ang misyon ni Alpotera? Bakit kailangan niya siraan ang common law wife ni Pangulong Duterte? Bakit yung kanilang team Alpotera sinasabi, ginagago kayo, yung utak nyo, ginagago na single daw si PRRD? Para ma-justify nila yung kaputahan. Okay? Yung kajotahan ni Alpotera na anong iniepal-epal ni Hanelet, hindi naman sila kasal, ganyan-ganyan. May ganyan sila, di ba? May ganyan silang narrative. Single si PRRD. Kita niyo yung pagkabugo ng mga ito to justify their Alpotera. Hindi siya nurse. This just score, hindi siya nurse. Okay, Alpot siya. Yun ang sabi ni Palangga. Okay? Hindi siya nurse, ha? Ngayon, mga kababayan, yan ngayon ang titignan ninyo. Bakit sinasabi nila ng grupo niya na single naman si PRRD? Tama ba ako? Single daw si PRRD. So to justify na ito si Alpotera ay gustong-gusto o mahal naman. Yun kasi yung narrative niya doon kahit sa dahig, yun yung pakalat niya. Kahit sino na nga lang yung tao, kukunin niya yung iPad niya, kukunin niya yung laptop niya, ito ma'am, si PRRD, ganito, ganyan, ganon. Okay? So, ano ngayon ang gagawin natin? Sinisira nila, di ba? Ako ang titirahin nila kunyari, pero sinisira nila si Miss Hanelet. May anak si Hanelet at siya ang kinikilalang partner ni Pangulong Duterte. Kinikilala siya ng pamilya ni Pangulong Duterte, hindi si Alpotera, na isinisiksik ang kanyang sarili. Kaya kung mahal niyo yung Pangulong Duterte, tignan ninyo kung sino talaga ang sumusuporta sa kanya. Hindi si Alpotera. Si Alpotera, walang pera. Pinupunduhan, di ba, para maghasik ng lagim. Right? Now, sinasabi ng grupo ni Alpotera, even before, behind the scene, anong mga pinagsasabi nila kay Hanelet? Hindi ko na lang sasabihin. Dahil ang grupo nila, gusto nilang gibain itong nanay ni Kitty Duterte. Dahil may nagkukumpas kay Alpotera at sa grupo ng mga double agents. Ngayon, tinitwist nila ang narrative na ako ay inaatake ko yung girlie pero hindi totoo. Kasi para mabaling o ma-divert yung issue dito kay Alpotera at sa grupo nila. Dahil nakikinabang sila ay mangga.
Sabi ko sa inyo, dumating lang si Mangga, nagka-leche-leche na. Sabi nga ni Rachel, sino nagpa-fan sa kanya? Sino ang nagpa-fan sa kanya? This is not about issue ng mga girlfriend ni Pangulong Duterte. Sabi ko nga, alam nyo na. Sino ngayon? Ano ngayon ang purpose? Kasi akala ni Alpotera, effective sila ngayon. Okay? Akala nila effective sila ngayon sa ginagawa nilang pag-divide and conquer. Kaya nga, balikan nyo, sino ang kasabwat ni Alpotera sa CIDG? Okay? Sino ang kasabwat niya? Sino ang nagpapasok sa kanya doon sa Villamor Air Base? Ano daw? Bad shot kasi si Amy kay Madam Hanelet. Oo nga. Di ba galit agad? Kaya naman si Basti, galit dyan palangga eh. Kung totoong mahal niya si PRD, bakit kailangan na ipakita sa laptop sa mga tao personal ni PRD? Gusto niyo itodo ko na? Itodo na natin ang bonggang-bongga. Alam niyo, siguro ganito na lang. Kawawa si Pangulong Duterte. Alam mo kung bakit? Itong si Alpotera na ang trabaho niya ay magyaya dapat kay Pangulong Duterte. Magyaya kasi alam ng tao, alam ninyo na si Pangulong Duterte ay kailangan na ng assistance. Hi, Yumi Santiago. Bigyan ko na lang kayo ng hint. Alam mo, ikaw, Alpotera, may kalalagyan ka. And I hope. Alright, tignan natin. I think kailangan malaman ng taong bayan kung gaano kabastos tong babaeng ito. Okay. Adik. Yeah, tama. Tama yun. Yeah, ang sinasabi na kasama daw si Alpot sa Hong Kong. Alam ko kasama si Alpot sa Hong Kong. Nakita ko, pero hindi siya kasama dun sa minibus papunta sa Villamor. Okay? Gumagawa ng chika. Ngayon, eto. Alam niyo kung bakit ako galit na galit? May witness ako dito. Suspense, ano? Itodo ko na daw. Hindi ko alam kung tama ba kung tama ba. Okay. Ikaw, Alpotera, okay? Nilalako mo ang private, okay? Ang private ni Pangulong Duterte. Bastos ka. Walang matinong babae. Walang matinong kung girlfriend man, asawa man, o tao. Walang matino na ilalako ang private ni Pangulong Duterte. Yan po ang ginagawa ni Alpotera. Tarantada ka. Sa totoo, alam na ng pamilyang Duterte ang ginagawa mo o ang ginawa mo. Para matapos na ang kahababuyan mo. Yes, censored. Censored. Kailangan ko lang ayusin yung word ko. Inilalako ni Alpotera ang censored, ang private na buhay o hindi buhay ni Pangulong Duterte. Kaya po ako galit na galit sa babaeng niyang Alpotera na yan. Hayop yan. Pinakita niya sa kanyang mga gadget, sa kanyang mga laptop, ganyan niya babuyin ang Pangulong Duterte. Now ngayon, sino? Tama ba? Kung kayo ay Duterte supporter, walang kalaban-laban ang Pangulong Duterte.
Iba-ibang setup, mayroong sa CR, may sa kama, may kung ano-ano. Iyaya ka nga, di ba? Dahil ang Pangulong Duterte, matanda na. Matanda na po yung Pangulong Duterte. Nakita naman siguro, ina-assist na, 80 years old eh. Yan ang punot dulo kung bakit kumulo ang dugo ko sa hinayupak na to. Sino siya? Sino ang nag-utos sa kanya? Nilalako niya, binenta ba niya, pinagkaperahan niya? Former president to. Hindi lang to boyfriend mo next door. Yes, kawawa si Pangulong Duterte at pinapalabas ngayon ng Team Alpotera na they're okay with the Dutertes. Hindi kayo aawayin ni Inday. Walang ganon. So yung mga private moments ni Pangulong Duterte po na yun ay para sa private yun eh. In-invade ni Alpotera, meron sa CR, meron sa kung saan-saan na ipinakita sa amin. Ganyan kababoy ang babaeng ito na nagpapanggap na siya ay mahal na mahal ng pamilyang Duterte. Pinipicturan niya ang mga bagay na hindi dapat picturan. Ipinagkakalat niya sa kanyang mga amiga, pinapakita niya, may witness ako dyan. Nabanggit ko na rin ang pangalan, di ba Grace? Sabihin mo kung nagsisinungaling ko dahil hindi lang ikaw ang witness ko. May kasama ako. Nasa table tayo. Ganyan kababoy ang babaeng ito. Dapat nakasuhan yung hayop na to eh. Sino ang nag-uutos sa babaeng yan para guluhin ang buhay ng mga Duterte? Hindi yan totoo. Di ba? Hindi yan to. Yes, mga palangga. Privacy yan. Hindi mo dapat ilalako ang mga private moments ni Pangulong. Elderly abuse, tama, sabi ni Cat Lover Lady. Elderly abuse yan. Ganon po kahayop yung babae niya. Ang pagpapanggap niya na siya ay nandiyan dyan. Sabi na andyan pa, 2016 daw, andyan siya kay Pangulong Duterte. Maraming ganyan, 2016, ganyan-ganyan. Pero may ulterior motives, may vested interest. Ano ang vested interest ni Alpotera para i-capture ang mga private moments ni Pangulong Duterte at ilalako niya? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Meron pa nga siyang ganyan, ipinakita na yun nandoon yung tattoo ni Pangulong Duterte. Oh ma'am, sabi niya ayan oh, diyan yung yung masusok masusuka ka sa kababuyan ni Alpotera. Invasion of privacy, yes. And I hope may kalalagyan tong babaeng ito. Ayop talaga yan. Unang-una, sabi ko nga, balikan nyo na lang yung mga pangyayari. Sino ang kasabwat niya sa Bangag Administration, sa mga police? Syempre, may mga kakilala yan, di ba? Bakit siya nakapasok kumpara kay Inday Sara Duterte? Nakapasok pa siya doon. Imagine mo yung mga anak. Di ba? Hindi pinapasok, siya nandoon. Nung the moment na pagsakay ni Pangulong Duterte, may FB, may asawa, may anak. Yun nga eh. Yun nga may asawa at anak siya. Sinisiksik niya yung sarili niya. Oo. Nandito yung mga alagad ni Alpotera. Greetings from Belgium, Maria Fernandez. Thank you. Ano daw? Sige, magbasa tayo ng comment. Pwede sa kasuhan sa ginagawa niya. Oo. Pinakita niya doon sa lahat. Yung mga iro niya doon, pinapakita niya. Alam mo, nakakaawa yung Pangulong Duterte. Imagine mo, former president. Kababuyan talaga. As in, wala pong matinong babae, asawa, kabit, o kung ano pa man ang girlfriend, ano pa man ang tawag mo doon. Na ilalako mo ang private moments o private ng iyong partner o ng iyong at palangga dating presidente to. Ngayon tinitwist nila yung kwento. Yung Team Alpotera na nakikinabang, ayan, baste, baka hindi mo pa alam.
Si Bastian Duterte, may nag-comment doon, tinag si Baste. Pinibalam na nila. Ay, may misaryo tayo na pinaalam ko. Yan po yung katotohanan sa mga Davao. Binaboy po ni Alpotera ang inyong mahal na mayor. Binaboy po niya, yan o, bigayin nyo yan si Grace. Nandoon eh. Grace, alam mo, hindi ako nagsisinungaling. Hindi lang ikaw ang tao doon. Diba? Nung pinakita sa amin yun, na-shock ako ng bonggang-bongga. Hindi nakita ni Spokes Harry kasi wala siya. Sinabi ko kay Spokes. Ano sabi ni Spokes? Ano ka? Well, ayoko na sabihin ko ano sinabi ni Spokes. Ano ka, may salti? Nagpapapansin? Pinagkitaan mo ba yon? Yun lang ang sa akin. Oh. Okay. Aba, daming mga ano ni Alpotera. Okay, gur-gur kayo ngayon. Gur-gur ang mga kamandag ni Alpotera. Baka po malaking halaga binayad kay Alpotera. Hindi ko nga alam. Kasi imagine niyo 30,000 euros. Meron 30,000 euros na kumalat doon na binibigay sa kanilang mga iro. Then, nung unang dating ko nga, sabi ko sa inyo, may nakarating na information sa akin na talagang pinapunta siya doon ng businessman na ito. Kilala ito. Businessman na ito para mag-spy, para magsumbong kung ano yung mga nangyayari. Buti na lang hindi siya nakapasok doon sa ICC until now. Yun. So ngayon, ayaw niyang tumigil. So siguro, hindi ko alam kung ano nangyari doon. Tuloy pa ba ang pagbigay sa kanya? Kumapit na ang bruha dito sa bangag. Okay? Sa bangag. Ay, may bangag. Sabi ni Palangga. Ano sabi niya? Gusto talaga i-blackmail. Yun nga din ang sinabi ko. Iba-blackmail niya ba ang Pangulong Duterte? You have to do something, ha? Yung mga nagmamahal kay Pangulong Duterte, you have to do something. Alarming po yan. Nilalako ni Alpotera ang mga private, name it. You know, you can imagine kung ano ibig sabihin. Private moments ni Pangulong Duterte. Yeah, kababuyan. Nilalako talaga niya. Grabe po yung babaeng yan. Yes, Marizel, thank you so much. Sabi ng iba, sabi kasi ng iba ganito, nag-aaway-away kayo. Mga natutuwa daw yung mga tao, yung mga bangag. No. Dapat lalo kayong matuwa dahil na-expose ito. Yan po si Alpotera. Okay? Kahit na may nakitang may picture, ako, may mga picture din ako. Hindi ibig sabihin ay BFF o meron akong connection sa taong ka-picture ko. Si Alpotera, wala na po yung access sa mga Duterte. Visual na lang yan. Photo op na lang yan mga pinapakita niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, nung nasa tent ako, nasa loob, katabi ko si mami ni Inday Sara at marami mga politiko, mga bisita, bigla yung pumasok si Alpotera at hila-hila niya si Girlie para magpa-photo op kay Inday. Sabi nga nun, BP pa ano po, para siyang asong iro na naggaganyan-ganyan. Walang access yan, believe me. Yes, nung si Pangulong Duterte, meron siyang access noon. Pero ngayon, sabi ko nga sa inyo, after March 11, tapos na ang kanyang mga kaletsyan. Kaya nga dapat yan ang alamin ninyo, ano ang nangyari bago na-kidnap ang Pangulong Duterte. Sino ang nagbibigay ng feed sa mga bangag? Okay? Mga bangag na administrasyon. Para malaman nila yung mga galawan, whereabouts ni Pangulong Duterte. Protect the private life of PPRRD. Yes, tama ka dyan. Dapat talaga protektahan ang private, binaboy niya na eh. Meron na nga, RPM. Ay, sabi niya, it seems there's a spy. Ayun na nga, sino pa ba ang spy na yan? Imagine niyo, sabi ko nga, meron bang matinong babae? May matino bang babae? Kayo ba I don't know sa iba, former president. Lahat ng mga moves ng Pangulong Duterte, private. Pipicturean at ipapakita dun sa mga iro niya sa dahig para masabi lang na close sila. At ang ginagawa niya na si Mama Hanilet daw ay ganito, ganyan. So,
tawag dito. Kaya nga, sino ang businessman na ito? Bakit agad-agad pumunta si Alpotera doon? Saan galing ang 30,000 euro? Yun yung mga tanong natin. Sino ang nagsusupply sa kanya? Sino ang nagpo-provide sa kanya? Sino ang nagpa-fund sa kanya? Kasi sabi nila, Maharlika, maghingi ka asa ng resibo ng 30K. Gago ba kayo? Do you think pag binigyan siya ng 30K, tatawagan niya ako, "Hi, Miss Maharlika, bibigyan ako ng 30K ni Di ba? Bigyan ako ng 30K euro ni pwede ba mag-witness ka dito, picturean mo, ganyan-ganyan? Tangan nyo naman. Di ba? Yun ay nakuha nating information. Okay? Doon sa The Hague. Oh, wow. I love this. Gorgor. 100-day ni PRRD ngayon sa detention. Julian's World. Ayun na nga. 100 days ni Pangulong Duterte. Nagpakalat ng kasinungalingan ang Team Mangga. Ayan, magulat na lang kayo, something like that. Na parang si Aimee ang bringer of hope para kay Pangulong Duterte. Dadalhin niya na, palalayain niya na si Pangulong Duterte. Nakita ninyo kung paano i-twist yung mind ninyo ng mga double agent, right, Yumi? Paano nila i-twist? Okay, na kumakampi sila kay Aimee dahil porket si Inday at saka si Aimee ay ganun pa. Kaya ako, sabi ko, hayaan natin kung anong diskarte ni Inday. Pero yung pagtatanggol nila si Mangga, di ba? Na ito ay bringer of hope and change kay Pangulong Duterte, pakakawalan ni si Pangulong Duterte. Good luck. I am not being negative. And I'm praying na sana talaga makauwi o magkaroon ng interim release ang Pangulong Duterte. Sana talaga dumating yung point na yan na makalabas siya. Pero based nga sa pronouncement ng kanyang mga anak, katulad kay Pulong na pumayat siya, 100 days na siya. Ang target natin, sino ang nagpakulong, ang nagpakidnap kay Pangulong Duterte? Ang mga Marcos bangag. Kaya nilang magbayad, magmanipula ng mga tao para bumaliktad sa kanila, para magbigay ng information gamit ang pera ng bayan at pwedeng si Alpotera ang isa sa babaliktad or magbibigay ng information. Kasi wala nga pera. Diba? Hindi naman siya may-ari ng negosyo. Nagsisiksik nga sa isang maliit na apartment. Dahil kung ako ay kahit hindi ako bilyonaryo, kahit milyonaryo, hindi ako magsisiksik doon. So magtatanong kayo ngayon. You have to help me. Paano nakapasok balikan niyo yung first ng vlog. Paano nakapasok si Alpotera doon sa Villamor Air Base? Sino? Si Torre ba ang kanyang kachika doon? Sino si Fajardo ba? Sino ang contact niya? Bakit siya nakapasok pero ang Inday Sara, grabe ang pagpigil sa kanya na hindi siya makapasok. Yun lang ako. Binibigay ko sa inyo. Bahala kayo kung mag-analyze kayo, maniwala kayo o hindi, but that's the reality ng istorya. Ano? Okay lang. May contact sa mga bangag, sabi ni Tamsi. Protect Tatay Digong, expose, yes. Alam nyo, grabe talaga yung pambababoy niya kay Pangulong Duterte. Kayo ba okay lang sa inyo yan? Kayo mga supporter ni Pangulong Duterte? Or kayo yung mga supporter ng mga bangag? Supporter ng mga mangga pala? Okay lang yun? Ang former president, babuyin yung pagkatao niya? Buong katawan? Presidente yun. Malaki ang nagawa sa bansa natin. Kayo, desisyon nyo yun. Ako, sinasabi ko lang sa inyo ang katotohanan na na-witness ng dalawang mata ko, na-witness ng mga nandoon. Wala kayo dun eh. Sabi ni Commander Aguila, ay Commander Aguila, mag-usap tayo, medyo busy pa ako. At saka si Nelson, mag-usap tayo, kaso lang busy-busy pa talaga ako.
O buti pa daw si, sino yun? Si Ma'am Erlisa nasa Hilton nakatira, aba, social. I know, right? Ano daw? Ay, yung single. Okay, topic na ba natin yung single? Okay, yung single, si Pangulong Duterte. Yun kasi yung kanilang justification. Para ma-justify nila na okay lang isiksik ni Alpotera yung kipay niya. Kasi single daw si Pangulong Duterte. Nakita niyo yung narrative nila? Single si PRRD. Para mga tanga, no? Talaga mga tanga itong mga nagdudunong-dunungang mga tanga. Okay? So, okay lang, di ba? Babuyin nila si Hanilet indirectly at sasabihin nilang single naman para ma-justify nila yung pagiging hayop ni Alpotera. Ganun po siya. Sa pamilya niya, nakita niyo yung kababuyan, may mga anak to di ba? May asawa pa yan. Alam ko may asawa siya. Binaboy niya si Pangulong Duterte. Inilalako niya yung mga private pictures ni Pangulong Duterte. Private pictures, private parts. Part lang pala. Kasi isa lang yon, diba? Hindi, sige, parts na lang. Nasa inyo yan. Duterte pa rin, princess, nasa inyo yan. Hindi ko kailangan, hindi ako magmamakaawa sa inyo na maniwala kayo sa akin. Hindi ako nakarating sa fight na to para kalabanin ang mga bangag na sumisira sa atin lahat. Kay Pangulong Duterte sa bayan, para lang magmakaawa sa inyo na maniwala. It's your decision. Question ko, sa mga Team Alpotera, wala kayo, hindi nyo kasi alam. Okay lang ba na ilako ni Alpotera ang private part ni Pangulong Duterte? Kung okay sa inyo, di wala akong magagawa dyan. Mga private moments ni Pangulong Duterte na nananahimik, nakahiga, yan po ang ginagawa ni Alpotera para mapaniwalaan siya ng mga tao sa dahig na close sila. Diba? Isa to sa picture na pinakita ko na to. Kinat niya lang yung mukha niya dito Hindi ka natin to. Pakita nga natin uli. Palitan ko na nga yung pangalan niya dito ng Alpotera. Kasi yung pangalan niya dito is letter J. Nakalagay lang kasi letter J. So palitan natin ng Alpotera para bongga. Hindi bagay sa kanya yung pangalan niya. Okay? Okay, tingnan natin. Buti hindi pa siya nagbubura. Ayan. Screenshot na natin to lahat actually. Okay. Wait a minute. Alright. Ayan, dami ng picture. Dadan. Pakita ko lang sa inyo Pakita ko lang yung pangalan niya Ito pangalan niya. Okay, nickname. Alpotera. Okay, si Alpotera. Yan na, binago ko na yung pangalan niya. Ito siya, ayan na, may message siya. Ayan, Alpotera. Now, ito yung message niya. Wait a minute. Di ba pinakita ko na sa inyo? Ito, PRRD, Dapat nga, pinakita ko niya yung mukha ni PRRD sa inyo. Pero, just to prove a point. Kasi sinasabi niyo resibo. Ito lang, hindi niya pinarward sa akin yung picture na pinakita. PRRD yan, di ba? Ako yan, Ito, it's not really important. Kasi pinakita niya sa akin yon para matuwa ako sa kanya. Ay, mom, pinapanood ka ni PRRD para kumampi ako sa kanya.
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!